So, basically mga Lodi Cakes, itong Fibonacci, meron na akong videos nito. Makikita nyo yung mga lumang videos and meron na rin mga gumawa nito. Pero iba-iba yung mga numbers nila or mga percentage na ginamit. Dito kay ICT or dati kong video, usually na ginagamit natin ay 61.80 golden zone, di ba? 61.80 tsaka 72. Pero dito, medyo nagkaroon lang ng difference, which is sa kanya 62, no? 70.50 tsaka 79%. So, ito yung basically OT niya, itong gitna, no? Itong 70.50. Gagawin lang natin dito, kumbaga, yung dati kong Fibonacci, mas magiging upgraded na kasi mas maintindihan natin yung bawat percentage kung ano ang gamit nito. Bago natin simulan itong Fibonacci ICT na to, ano nga ba itong Fibonacci? Si Fibonacci o kilala din bilang Leonardo Bonacci, Leonardo of Pisa o Leonardo Bigolo Pisano. Siya ay isang Italianong matematiko mula sa Republika ng Pisa na itinuring na ang pinakatalentadong kanluraning matematiko ng gitnang panahon. Siya ang nag-imbento ng Fibonacci sequence na kung saan sa matematika, ang mga bilang ng Fibonacci or Fibonacci numbers ay binubuo ng isang pagkasunod-sunod na tinatawag na Fibonacci sequence na kung saan bang bawat bilang ay kabuuan ng dalawang sinusundan ng mga bilang simula 0, 1, 1, 2, 3, 5, 18, 13, 21, 34, 55, 89, 144 at iba pa. Ang mga ito lumilitaw rin sa kapaligiran pambluyo gaya ng pagsasanga ng mga puno, mga kayusan ng mga dahon sa tangkay, sa mga usbong ng prutas sa pinya, sinaunang arkitektura ng mga Gregyo at marami pang iba. So, alam ko wala kayong naintindihan doon mga Lodi Cakes. Pero basically, itong Fibonacci ay isang parang God's number na tinatawag. Kasi dito, lumilitaw lahat ng numbers na to or Fibonacci numbers sa iba't ibang parte ng mundo. Meron din sa architecture, ginamit ito ng mga unang panahon. And naniniwala sila na yung Fibonacci is makikita rin sa trading, which is true mga Lodi Cakes, no, napatunayan na to. Although hindi to guaranteed or hindi to 100% win strategy, but it helps kung gagamitin natin ito as additional confluences. So, una-una mga Lodi Cakes, sasabihin ko lang dito is itong 62%. Ang Fibonacci numbers talaga is 61.80%, no? Kasi hindi ko na-explain kung paano, pero yung mga Fibonacci numbers na pinakita ko or sinabi ko kanina, basically kapag ginamit nyo yung dalawang numbers na magkasunod sa Fibonacci, ang lagi nagiging sagot ay malapit sa 61.80% or 61.80 na number. That's why itong 61.80 naging Fibonacci numbers at dito kay ICT naman ginamit niya ay 70.50. So, para saan nga ba itong optimal entry Fibonacci natin? Una, nalalaman natin dito yung premium and discount entry. Meron din akong ginawang videos about premium and discount and napansin ko mahina yung views nun or wala masyadong nanood, which is yun pa naman din ang isa sa pinaka-importanting pagtitrade. Kasi dito malalaman natin sentiments ng market kung tayo ba ay nasa premium or discounted. So basically, ang premium and discount mga Lodi Cakes, we always buy at discount price, no? So wala namang bumibili ng premium price. So basically, every time na discounted yung price or mababa yung price, doon tayo bumibili. Every time na nasa premium price, doon tayo nagbebenta or nagshort. So kung yung market uptrend, no? Kung yung market is uptrend, kung nandito yung price niya sa premium, hindi magandang entry point to. So, nag-aantay tayo ng mga pullback which is sa discounted price and dito lang pa lang tayo bibili ng or mag-entry ng position especially kung uptrend yung market. No? So, isa din sa premium and discount entry kasi mga Lodi Cakes kung bakit malaking tulong to. For example, kung uptrend yung market tapos sabi natin dito kayo nag-entry, ang stop loss nyo ay sobrang layo, which is may chance pa kasi siyang bumaba dito. So, ano ang magiging conservative SL nyo? Basically, ilalagay nyo yung stop loss nyo below this starting line, which is sobrang layo kung gagawin natin yung risk to reward ratio natin. So, mas okay na for example, umangat yung market, mas okay na bibili tayo in discounted price. Kahit hindi pa yun umabot dito, sabihin natin hanggang dyan lang siya, tapos biglang lumipad. It's okay, huwag nyo nang habulin yung price kasi most of the time mga Lodi Cakes, binabalikan talaga yung mga area na discounted bago bumili. Diyan bumibili yung mga smart money mga Lodi Cakes kasi never or ayaw nilang bumibili sa mga premium price. Ganon din yun kapag downtrend. Kapag downtrend yung market, no, ayaw nilang nag-short, no, sa mga discounted price. Ito pala yung mga discounted price. Yung discount price mga Lodi Cakes always nasa baba, tas yung mga premium price always nasa taas. No? So, yan. So, sa taas ng 50%, which is 50% hanggang start, premium yan. Yung 50% hanggang pababa, discount yan. Dito naman sa long, ang 50% pababa is ang 50% hanggang start is discount,
nawala na naman yung discount dito. Wait lang, no? Yan. So, yan. So, 50% pababa or hanggang start is discount. 50% pataas naman is premium. Para mas maintindihan nyo pa yan lalo mga Lodi Cakes, make sure na panoorin nyo yung premium and discount video ko kasi sobrang importante nito. Ang pangalawang tulong ng Fibonacci mga Lodi Cakes ay profit scaling. So sa profit scaling, for example, ito yung displacement natin, no? Nag-uptrend tayo. Kung hanggang saan yung pinaka-top or highest point ng displacement, yan ang pinakaunang profit scaling natin. So, pag sinabing profit scaling, once na nag-bounce siya ulit dito sa ICT optimal entry point natin, tapos nag-umangat na siya, pag umabot na siya dito sa profit scaling, mas magandang mag-partial close na tayo or kumuha na tayo ng profits natin. Kung yung iba naman ginagawa nila is nagbe-break even na. So, bakit nila ginagawa yun? Once kasi umabot na yung price sa profit scaling or yung pinaka-highest point ng displacement, there's a probability na magkaroon ng rejections dito. So, kung ayaw nang lumipad ng market or sabihin natin hanggang dito na lang yung highest point niya, may chance na kunin lang nila yung BSL dito na magkaroon lang ng konting angat sabay change of market structure, then mag-start na yung downtrend. No? So, dito maraming nadadali kasi yung iba, ang ginagamit ng pag ginagamit nila yung Fibonacci, always nilang minamaximum yung target. Always nilang nilalagay sa target 2 or sa target 1. So, dito sa ICT mga Lodi Cakes, pagdating sa 100% or sa pinakataas ng displacement or kung sa downtrend naman ng pinakamababang displacement, then sa profit scaling na yan, dito na tayo mag-take ng partials para at least, just in case na magkaroon ng reversal yung market, meron na tayong profit and break even na rin tayo. No? So at least win-win situation pag umabot na tayo dito sa profit scaling. So yan yung isa sa napakagandang gamit ng ICT Optimal Entry Fibonacci. Pangalawa is additional confluences. So kung for example nagkaroon tayo ng uptrend or sabihin natin downtrend yung market, tapos nagkaroon tayo ng shift in market structure dito, which is we always do, diba? Then dito nyo po pull out yung Fibonacci. Then, kung makikita nyo, kung yung sabihin natin meron tayong breaker OB dito sa part na yan, tapos saktong-sakto siya nakapwesto sa ICT OTE natin or optimal entry point, then, mas magiging malakas yung confluences natin na yung market will go here sabay magpa-pump. No? Kung sabihin naman natin na lumipad yung market or nag-shift in market structure yung market, sabihin natin yan, dito nag-shift in market structure. Then, i-mark natin yung displacement na ganyan. Kung nasan yung, kung meron man FVG dito, no? Then, mas malaki ang chance na balikan yung FVG sa OCT, sa ICT optimal entry point natin. 'Di ba? So, yun yung tulong, no? Yun yung tulong ng Fibonacci natin mga Lodi Cakes. Isa din sa kailangan natin matutunan ay yung equilibrium. So, basically, pag sinabing equilibrium, ito yung gitna. No? Ito yung kung saan nag-meet yung supply and demand. Most likely, mga Lodi Cakes, for example, uptrend yung market, tas bumaba, minsan, nagko-close yung price dito sa equilibrium, pero yung wicks niya umaabot hanggang dito. May chance na bumabagsak siya, pero magko-close yung candle above equilibrium. So, ang mangyayari, pwede natin maging entry point yung ICT OTE or yung equilibrium mismo. Usually, ginagamit yung equilibrium para masabi natin na totally pullback na or nag-retest na yung market, no? Pero, mas maganda pa rin na nagpo-position tayo sa discounted price kapag buy, and magpo-position tayo sa premium kapag short, no? And additional targets mga Lodi Cakes. So, ano itong additional targets? Kung makikita natin, meron tayong target 1, target 2. Sa video ni ICT, hindi niya pinakita ko ano or di ko sure kung nasabi niya. Pero, kinalculate ko siya or sinukat ko siya sa video. And makikita natin na yung target 1 is minus 27%. Yung target 2 is minus 62. Which is same thing dito. No? Ito yung OTE niya. Or Fibonacci number natin. So basically, if ever na magkakaroon tayo ng uptrend sa market, ito yung mga magiging target 1 natin. Kung magpa-partial na tayo dito, it's either pwede tayo mag-target dito or mag-target dyan. So, bakit merong 1 and 2? Bakit hindi na lang i-target yung target 2? Syempre, 'di ba? Mas malaki yung ano natin dito, mas malaki yung profit. Hindi ganoon nagwo-work yung market mga Lodi Cakes. So, for example, kamukha ng tinuro natin sa last video natin na yung kung paano tayo nag-ano ng checklist. So, kung for example, meron tayong OB dito, no? Meron tayong
past OB or dating OB. Then, kung nakatapat siya sa target 2, then at least yun yung magiging time na ta-target natin is yung target 2. Kung meron tayong higher time frame liquidity or BSL dito sa target 2, or sabihin na lang natin sa target 1 yung BSL natin na higher time frame, no? Then, ito lang yung time na hanggang target 1 lang tayo. Okay? So, nakabase pa rin tayo sa mga confluences ng market or yung mga past historical price actions. Kasi, hindi lang tayo basta na just because na meron target 1, target 2 is mamimili na kayo kung alin dyan, di ba? So, nakabase pa rin tayo sa higher time frame liquidities, sa higher time frame POY kung may FVG man sa taas or OB, no? Breaker OB, ganun. So, yun yung additional confluences and yun yung additional targets natin. And lastly, ay yung symmetrical swing or trend continuation. Sa market kasi mga Lodi Cakes, kapag, for example, dito naman tayo sa downtrend, no? For example, downtrend yung market, no? Bumababa siyang ganyan. Tapos, umabot na dito sa profit scaling natin. Siyempre, ipa-plot natin yung Fibonacci. Nag-retest na siya. Kapag aangat ulit yung market, mga Lodi Cakes, may potential na umabot siya dito sa symmetrical swing. Ano yung symmetrical swing? Kung ano yung size nung area dito from start hanggang from 100% to 0%, ito yun, yung displacement natin. Pag nabasag niya itong displacement natin, same na same sila ng size dito, no? So kung susukatin natin from here hanggang dito, tapos ilalagay din natin from start hanggang dito, pareho na pareho sila ng size. That's why sinabi silang symmetrical. Same size sila dito, same size din sila dito. Sa uptrend, same size sila dito, same size sila dito. Okay? So, hindi ko natuturo kung paano yung i-plot yung Fibonacci kasi marami ng videos about dito and dapat alam nyo na to, no? Bago tayo pumunta sa mga example, mga Lodi Cakes, ay ito yung settings ng Fibonacci natin. Ayan. So, pinapakita ko na sa inyo yung settings ng Fibonacci natin, no? Pwede nyo ibahin yung mga kulay, pero ayan, make sure na panoorin nyo yan kasi marami nagtatanong, no? Although, nasa videos ko naman, lahat naman ng settings nandun sa videos. That's why hindi na ako nakakapag-reply kasi ulit-ulit na lang mga Lodi Cakes, no? Pero ayan, ito yung settings natin. So, naka-log scale kasi ako. Kung mapapansin nyo yung log ko dito naka-open, yung logarithmic scale. So, dapat naka-on din yung log scale. Pag hindi kayo naka-on ng log scale, off nyo din to. Pero mas maganda naka-open yung log scale for para mas accurate yung mga prices natin, no? Ayan. So, yun lang mga Lodi Cakes. Napunta na tayo sa mga live samples natin. So, in Fibonacci, you can apply this to all time frames. Kumbaga, papakita ko lang sa inyo paano siya ginagamit. So, kung mapapansin natin dito, meron na tayong higher time frame liquidity, sweep, no? Or sabi natin raid, kahit ano pa yan. Basta na-taken out na yung liquidity ng BSL dito sa area na yan. Then, kung mapapansin natin dito, nagkaroon tayo ng shift in market structure, no? So, 1 hour time frame to. Practice lang natin yan. So, dahil meron na tayong shift in market structure, mga Lodi Cakes, asaan ang displacement natin? Kung mapapansin natin, from here, ito yung simula ng swing, tapos nasan yung pinaka-end ng swing. Kung mapapansin natin dito, nag-pullback lang yung market after niyang matamaan itong part na to. No? Nakita niyo yan? So, dire-diretso siyang bumaba, tapos umangat, bumaba, umangat, bumaba, umangat, bumaba, umangat, diba? So, make sure na alam niyo rin paano tingnan yung swing. So, ayan mga Lodi Cakes, no? Yan yung ano natin, yung swing natin mga Lodi Cakes. Then, ito yung displacement natin. Ngayon, kung ipa-plot natin yung Fibonacci, from here, from top, hanggang pinakadulo, which is yung ito. Diba? Kung mapapansin natin mga Lodi Cakes, meron tayong FVG dito. Okay? So, di ko natuturo kung paano, kung ano yung hanapin, kung FVG ba, kung OB bar, kung breaker OB, no? Meron ako mga videos na make sure na panoorin nyo yun. So, meron tayong FVG dito na sakto sa equilibrium natin. So, ito yung sinasabi ko na isang entry point sa equilibrium, especially ito nga yung displacement natin, no? Tapos, ayun nga, after yung matamaan yung FVG natin, no? Okay na okay itong mag-short, kaso yun nga lang, mas malaki yung risk to reward niya. Then, kung mapapansin natin, yung 27% natin, which is yung target 1 natin, meron tayong OB dito, no?
Ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat meron tayong mga confluences para masabi natin dito siya aabot. So, makikita nyo, yung 27% may OB, pero yung 62, wala tayong masyadong makita dito sa gilid. Although meron tayo dito, higher time frame sell side liquidity, no? Pwede itong maging target, no? Pero may chance na hindi na siya umabot dito. Pwede nyo gawin is, for example, nakita nyo, tinamaan na yung 27% natin. So, nung natamaan na yung 27% natin or target 1 natin, pwede na kayong mag partial dito or take profit. Then, kung makakakita pa kayo ng sabihin natin, nag-pull back siya mula dito after yung tamaan to, nag-pull back. Then, kung mag-entry kayo ulit dito, pwede nyo gawing second target itong SSL natin. Okay? So, pwedeng second position na yon. Pero, ang main target natin talaga dito is yung OB kasi, kung mapapansin nyo, OB tapos sakto sa 27%. So, ganun tayo nag-additional confluences. And, dito pa lang, di ba? After nyo mag-retest dito sa FVG, tapos bumagsak na siya dito, 0%, no, or yung pinaka-lowest point ng displacement natin, dito pa lang magpa-partial na tayo. Which means, magko-close na tayo ng mga positions natin or kung nag-entry kayo dito, pwede na kayo mag-break even, which is yung break even is move nyo yung stop loss nyo sa entry point nyo. Para just in case, mag-reverse yung market, biglang umangat, hindi na kayo talo. Meron na kayong partial, may profit na kayo. At the same time, safe na yung position nyo, hindi na kayo may stress, pwede nyo nang tulugan. 'Di ba? So, although mababa yung risk to reward dito mga Lodi Cakes, malakas naman yung chance or malakas yung win rate probability natin dito. Kasi, yung kasi mga Lodi Cakes, from entry point or OTE hanggang sa 0% natin, no, yung pinaka-target or pinaka-profit scaling natin, malaki ang probability na balikan niya to retest. No? Hindi natin masasabi kung babasagin niya ba to kasi kung mapapansin nyo, nung tinamaan niya itong 0% natin o yung profit scaling natin, nakita nyo ni-reject niya, tapos umangat, bumaba ulit, umangat, bumaba, tapos nakita nyo ni-reject niya ulit ng second time. So dito, hindi natin masasabi na yung market will trend magbababa na. So mas maganda kung nakita nyo na parang 2 beses na siyang tinamaan nitong profit scaling, mas maganda partial na tayo, then break even, at least safe na yung position nyo, hindi na kayo may stress kung magre-reverse by market tas matalo pa kayo, 'di ba? So bakit yung iba hindi nagbe-break even? Kasi may times kasi na 2 beses binabalikan yung POI natin. Hindi always pero most of the time babalikan ulit ito. For example, itong FVG, babalikan yan for second retest, then kapag meron pa ulit mga rejections dito or nagsasabi na bababa pa yung market, then doon pa lang time na tatamaan itong mga targets natin. Okay? So that's why hindi sila nagbe-break even kasi may chance na matamaan to, break even sila, ang profit nila is $10, pero ng market is pumunta sa tamang sa position nila or tamang TA nila, no? Pumunta sa direction na TA nila. So, yun yung iba kaya hindi nagbe-break even yung mga tao. Ako most of the time hindi ako nagbe-break even hangga't hindi natatamaan yung unang targets ko. Pero nagpa-partial ako minsan. Okay? Kasi ako mga lods, risky trader ako, no? Pero yung may management pa din ako sa mga risk ko kasi okay lang na matalo ako kasi alam kong yun yung percentage or yun lang ang dapat kong ikatalo, which is mababa lang ganun. So, mas okay pa din sa akin na natatamaan yung mga targets ko kaysa mag-break even tapos na-close, then biglang pumunta talaga sa direction na gusto ko. No? So, kanya-kanyang yung style yun, pero mas maganda na gawin nyo yung standards muna hanggat wala kayong risk tolerance, no? Mas maganda na gawin nyo muna yung standards, especially kapag beginner kayo. And kapag pag malaki na yung mga capital na ginagamit nyo, make sure na nagpa-partial tayo. No? Ako nagpa-partial ako, especially pag talagang sobrang laki. Kasi minsan may mga nagte-trade ng, sabihin natin, nag-raise sila ng $300, tapos dito umabot na, meron na silang $300. Magpa-partial na sila ng 150, which is malaki na yun, di ba? 150 USD. Tapos break even na. Para at least kahit matalo, may 150 pa din, di ba? No? So, yun nga lang, ang mangyayari at least, mataas yung win rate na bumalik ito dito sa mga profit scaling.
Kasi dito matetest kung yung market is magre-reverse or tuluyang babagsak. So, yun, kapag malaki capital nyo, mas maganda nagpa-profit scaling tayo para hindi tayo nauubusan or hindi tayo malaki natatalo, no? Yun yung the best or yung the best discipline na pwede nyo gawin sa sarili nyo pag nagte-trade is yung profit scaling. Okay? So, next example tayo. So, ito mga Lodi Cakes, kung mapapansin natin, yung market nag-reverse dito sa area na to. So, kung mapapansin natin dito, meron tayong rejection block, no? So, rejection block, na hindi niya tinamaan yung mga SSL natin, although dito nag-form siya ng equal low, no? May masasabi nating equal low to, pero at least yun nga, sinabi sa inyo, pag equal low to, malaki ang chance na mag-pump yung market, or sa retail, this is a double bottom, no? Pero ang iba kasi nagmamanipulate dito, natatamaan pa rin yung SL, no? Pero that's why always wait for market structure shift, kasi kung napansin nyo dito, nag-form na siya ng double bottom dito, but wala pa tayong market structure shift dito kasi yung market structure, yung swing low natin is nandito, or swing high pala. Yung swing high natin nandyan, and ito yung something na kailangan mabasag para masabi natin uptrend yung or magre-reverse na yung market. Pero nangyari is bumalik siya ulit dito to create new low para meron tayong another swing. So, kung mapapansin natin dito, ito yung swing natin no? Up, down, up, down. So, itong part na yan yung swing natin, which is kung mapapansin nyo, nabasag na siya. Nagkaroon na tayo ng market structure shift dito. And nasaan yung displacement natin? Ang displacement natin is from here hanggang dito. Clear na clear, diba? Kasi lumipad, bumaba. So, yan yung magiging displacement nyo, or dyan nyo lalagay yung Fibonacci nyo. So, from here hanggang dito. No? Ngayon, kung mapapansin natin, dito sa OTE natin, yung 70.50, meron tayong Fibonacci. Fibonacci, meron tayong FVG. No? Kung mapapansin natin dito, ang sabi ko din, mga Lodi Cakes, is always wait for candle closing. Lagi kong sinasabi yan kasi tingnan nyo. After ng isang candle na to, 1 hour candle, biglang dumiretso pababa. Anong pinuntahan niya? Yung 79%. Nakita nyo paano nyo nireject yung 79%. And ano pa ang meron dito sa 79% natin? Meron tayong breaker OB. No? So, meron tayong breaker OB. Then, etong OB, yes, pwede maging entry point tong OB na yan. No? Yan, pwede rin siya. Nakita nyo paano niya paano niya ni-reject yung box na to. No? So, makikita nyo, ni-reject niya yung 79%. Tapos, bumalik siya sa taas. Hindi siya lumagpas dito. Ang ako, pinaka-main entry point ko dito is breaker OB. Hindi ako mag-entry dito sa OB kasi ewan ko, mas prefer ko yung mga breaker OB talaga, mga Lodi Cakes. And ayun, makikita natin na yung market is hindi nag-close sa ilalim ng breaker OB. Nag-close siya inside, which means this is rejection. Tapos bigla siya umangat. Kung nakapagpwesto kayo dito, ang magiging target nyo is una, yung profit scaling, which is ito. Ito yung unang target nyo for profit scaling, hindi talaga para mag-close yung position. Pero yung iba, ginagawa nila yan, tapos yung stop loss nila, syempre, yung last swing. Conservative here, kung gusto nyo maging riskier, is sa hanap kayo dito ng mga swing or yung mga wicks, then below that wicks lang. So, pwedeng gawin yan, or conservative, mas maganda, ganyan. Okay? So, yung iba, tinatarget na nila itong Fibonacci na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo, bakit kailangan may profit scaling tayo. So, tinamaan niya, mga Lods. Tinamaan niya yung profit scaling, pero what happened? 'Di ba? Bumalik yung price. Kung nag-break even na kayo, tinamaan na yung break even nyo, na-close na ang position nyo, which is, ito yung sinasabi ko sa inyo, 2 beses niyang binalikan yung breaker OB, tapos, nag-bounce ulit pataas. Then, anong next tinamaan niya? Yung 27% target natin. So, bakit 27% target? We'll see. Tingnan natin kung bakit 27%. Wala na akong makita. Medyo malayo na siya. Around 24,200. So, kung mapapansin natin yung 24,200, ito, meron tayong OB. Kita nyo yan? Meron tayong OB sa past historical price na kung iyan natin, expand natin. No? Ayan. Nakikita nyo yan, mga Lods. No? Malaking tulong to sa pagtitrade nyo. Kaya make sure, layo.
Wait. Ayan, malapit na tayo. Oh, di ba? So, yung 24,200 natin, merong OB at the same time, 27% target 1. So, kung greedy as kayo, greedy as kayo, or gusto nyo talaga ng malang pera, nag-target kayo dito sa target 2, isipin nyo, tinan nyo, dito pa lang sa target 1, bumagsak na yung market, nag-reverse na. Kinuha lahat ng liquidities dito, lahat ng buyer side liquidities. So, that's why, napaka-importante ng profit scaling, no? At the same time, ng mga confluences kung bakit aabot pa siya sa target 1 or target 2. Yung usually target 2 mga Lodi Cakes, mas maganda siyang ginagamit sa lower time frame, no? Kasi sa lower time frame talagang malalaki yung mga movements, gawa nga na malilit lang yung candles niya. Pero sa 1 hour kasi mga Lodi Cakes, kapag umabot pa siya dito sa 62%, or sa 100%, then sobrang parabolic ng movement na yun. Or, 1 hour, may chance na kung hindi man siya parabolic, like hindi siya basta-basta lumipad, aabot siya ng ilang days, no? Ilang days bago niya tamaan yung 62, which is, dito niyo malalaman kung anong klaseng trader kayo, kung scalper ba kayo, kung nag-hold ba kayo ng trades, then, panoorin niyo yung last video ko, kasi sobrang laking tulong yan para ma-evaluate kayo kung ano yung edge niyo as a trader. No? So, ganyan lang yung Fibonacci natin mga Lodi Cakes, no? Sobrang laking tulong nito. And yun nga, practice nyo lang, mag-backtest lang kayo, punta kayo dun sa settings or puntahan nyo yung settings ko. And usually kasi ganito yung tsura ng Fibonacci ko mga Lodi Cakes. Walang numbers. Alisin ko yung percentage, no? Usually ganito lang siya. Yan. Minimalist lang, ganyan lang. Okay? So, mas maganda na gawin nyo na lang muna tong ICT, tapos kayo na magbahala. Pwede nyo naman siyang i-edit. Kung ayaw nyo makita yung mga percentage, pwede nyo alisin yung level. Tapos yun, minimalist, diba? So, yun lang yung tulong ng Fibonacci, pero sobrang laking tulong. Okay? Hindi natin to pwedeng gamitin as solo. Ang ibig sabihin dito, just because na nag-bounce siya dito, ito na yung entry point natin. No. Pwede ka pa rin matalo using Fibonacci. That's why lagi nyo maglalagay ng maraming confluences, market structure shift, liquidity sweeps, breaker OB, FVG, blah blah blah, so and so forth. So that's why marami akong videos about doon, kailangan nyo panoorin. At ayun lang. At isa ding announcement ko mga Lodi Cakes ay malapit ko nang tapusin itong ICT series natin. So hindi ko tatalakayin lahat ng tinuro ni ICT kasi masyado na nakaka-overwhelm. And yung iba kasi mga Lodi Cakes, nakafocus siya sa S&P 500 or indices, which is hindi naman ako trader ng S&P, pero ayun nga, hindi ko natatapusan. Kumbaga yung pinaka-core lang o yung mga ideas niya na pwede nyo i-apply sa crypto, sa forex, sa lahat, then yun lang yung tinuro ko. Pero huwag kayong mag-alala, kahit kung tatapusin ko na tong ICT series na to, meron akong susunod na meron akong susunod na series, which is mas maganda mga Lodi Cakes, no? Mas masasabi ko sa inyo na mas makakatulong sa inyo as a trader. Mas makakatulong kasi basta malalaman nyo din, no? Hindi siya another strategy. Basically, SMC pa din, ICT pa din, pero another series na naman tayo. So, make sure na naka-subscribe kayo para alam nyo kung kailan ilalabas yun or may updates kayo, no? And kung gusto nyo pa ng more updates about sa market, everyday updates sa lahat ng market, join na kayo sa Discord ko. Nasa description lang yung link sa my Linktree. Then, PM nyo kami sa Menternil Facebook page. May bayad yun mga Lodi Cakes. Once in a lifetime lang naman. Mura lang, $15 lang. Okay? So, yun lang mga Lodi Cakes. For more videos like this, please subscribe na. Click the like button and share nyo na rin to sa mga kaibigan nyo para makatulong. And kung yun lang mga Lodi Cakes, no? Menternil here, signing out. Peace!